itong si Mayor Miguel Revilla ng Bayang Paniki. Hinggil nga dito sa nangyayaring medyo hindi yata malinaw itong nagiging desisyon ng COMELEC regarding dahil nagkaroon na tila yata nagkaroon ng fraud dito sa naging resulta ng nakaraang eleksyon. Pabor nga dito sa kalaban ni Mayor Revilla dahil itong si Mayor Revilla sa kasalukuyan nga siya yung incumbent mayor, subalit tila yata doon sa nagkaroon ng recounting ay tila yata mayroong mali at lumalabas tuloy na natalo itong si Mayor. Ito na nga at kunin natin yung kanyang paliwanag hinggil nga dito at kung gaano katagal hanggang kailan sila mananatili dito sa kanilang pagpoprotesta sa kanilang posisyon ngayon bilang mayor dahil nga pinapaalis na nga sila sa kanilang pwesto ngayon dahil nga itong nga si itong kanyang nakatunggali na si Romel David. Si David ay nakaupo ngayon, tila nakaupo ata ngayon doon sa may ibaba. So malalaman natin kay Mayor Revilla kung hanggang kailan sila mananatili dito. Okay Mayor, good afternoon po. Live na po tayo sa DWD kay Rex Kayanong. Sige, go ahead. Hello po, Kuya Rex. Mahirap pala ito, hindi na naririnig yun, no? Patuloy po, no? Patuloy po yung pagrarally din po ng ating mga kasamaan po dito. Ukol po dun sa naging problema nga po natin, ano po, dito po sa electoral protest po ng aking naging katunggali, ano po, na talagang mulat sa poll proseso po, mali na po. Pero po, nagawan po ng pamamaraan na nakapagpadala po ng judge po dito na kinonsiderang second motion for reconsideration nila, no, bagamat na-dismiss ng 2 beses yung electoral protest, no. So that is very much in question at yun po nandun naman po sa COMELEC para nag-aantay din po ng resolution about that. And then po natuloy po yung dahil po dun sa ginawa ng judge, natuloy po yung recount, ano po, na sa ngayon po nagkaroon ng resulta na yung 3,000 mahigit kung laman, 3,233 nawala na pong parang bula at nanalo daw po siya ng 600, ano po. But kung titignan po ng mabuti yung resulta po ng recount, halos lahat po ng aking lamang nawala po dun lamang sa 15 clustered precinct, kung saan lumabas po na nawalan po ako ng 3,684 votes, ano po. So very questionable po sa amin po yun dahil stray ballot daw po lahat at mukhang lahat naman ng stray ballot dun sa mga precinct na yun sa akin po lahat. At mukhang sinasabi po dyan sa recount nagkamali po yung basa po ng PCOS machine, ano po. So yan kine-question po natin kung paano naman pong nabasa ng PCOS machine yan na mali po, no, nung araw po na yun. Dahil po yung dun sa katunggali ko po kay David, tama naman po yung basa ng PCOS machine, pero yung PCOS machine na yun mali naman po yung pagkabasa sa akin. 87% of the time po mali. Ang natira po dun sa 15 clustered precinct 13% ng boto ko po. So very questionable po yan sa PCOS. Ang question, yung PCOS ba yung nagkamali o nagkaroon po ba ng ballot tampering pagkatapos po no post-election. So yan din po ngayon nasa COMELEC na nag-aantay po kami dahil hindi po katanggap-tanggap po yung desisyon, hindi rin po katanggap-tanggap po yung naging proseso dahil marami pong hindi legally correct na nangyari po dito. So yan po nakaakit na po sa COMELEC pero ayaw naman po nilang sagutin. Yung isa pong petition po namin doon 3 months na po hindi pa po sinasagot, ano po, dyan po sa First Division kay Commissioner Tagle, Commissioner Limat Pereño, ano po. So ito lang po siguro magawa po namin nang sa ganun sigalot po dito matapos na po, ano po, dahil hindi po katanggap-tanggap yung desisyon dahil hindi po kapanipaniwala, ano, wala po naman naniniwala dito, mukhang yung katunggali ko lang po naniniwala, ano. And with regard to the process, talagang questionable po na kung legal man po ito hindi.
Ito pong sa amin, hindi ko po alam no, kung ganun. Ano po. Kasi lumalabas dito maraming stray ballot double shaded na alam naman po natin hindi babasahin po ng PICOS yun kung double shaded po talaga. No? So mukhang ako napasukan naman po dito. No? Hindi po kapani-paniwala, tinatayuan po doon sa isang interview kay Commissioner Tagle, tinayuan po niya talagang 99.95% correct. Ano po? Dapat po papaano naman ganun sa akin po at ang katuwa-tuwa po nito sa boto ko lang po siya 87% wrong, no, sa iba naman tama, no, pati nga po doon sa Katunggali ko, doon sa isang hindi naman po dalawang PICOS machine ang ginagamit sa isang clustered precinct, isa lang. Doon sa isang PICOS machine na yan, binilang pong tama yung kanya, yung akin ang mali lang. Ano? So, ewan ko po kung hocus PICOS po ito o nagkaroon ng hocus pocus pagkatapos po ng eleksyon at binaboy po ng balota, yung balota ng aking Katunggali. Yes sir, yun nga po, katutong Rex, yung explanation o paliwanag nga ni Bio Revilla hinggil nga po dito sa nangyayari nga dito sa bayan po ng Paniki, na kung saan nga tila yata yung nga pagkakabanggit parang may pikos-pukos doon sa naging resulta nga ng eleksyon. At ito yung tabayan na natin, Kalex, itong naturang sitwasyon nga dito sa bayan ng Paniki. So para sa Target on Air, Alan Tigulo, DWAD. Ang maglilipat, baka ikaw na ang susunod na punteriya sa Target on Air ni Rex Cayano. Huwag mong payagang lukuhin ka ng kapwa mo. Itawag kay Vernon Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo. Exposito. Panoorin ang live issues at expose sa www.youtube.com/Ilocano Observer.